taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol. Adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Ania kita karon ini atong programa Tingog sa Paglaom Special Edition nga diin kini ang ato ang leksyon sa Eskwela Sabatika ang ato ang pagahisgutan. Kini dumalahan kini sa tong speaker nga si Pastor Israel Villaver, apan sa dili pa kini pagaampuan ni Brother Ricky Inobay ug ang awit igahalad kini sa Chrysolite Singers. Ania na kita karon sa ato ang leksyon numero 11 nagauluhan og The Christian Life. Ang inyong presider, Raquel Villaver.
Magampo ta. Dalaygon amahan namo naka sa mga langit, Ginoo, salamat ikaw nagauban kanamo. Himoa Ginoo nga diin samtang kami magatuon sa imong pulong uban kang Pastor Israel Villaver, mahimo kini nga diin among gabayan sa pagpangalaga diha nimo. Uban ni ang nagpaminaw niini nga diin kini ila masabtan og mahimo kining kinabuhian og magaduol diha kanimo. Among gilaom gisalig sa ngalan sa manluwas. Amen. Mga pinangga ko mga igsoon, malipayong pagtanaw kaninyo ning atoang tulumanon tingog sa paglaom special edition. Ang atoang lesson karon sa Sabbath School lesson study mao ang lesson number 11. Ngayon magatagi kini sa suheto nga nagkanayon, the Christian life. Higalag pinangga ko mga kaigsonan, atong memory text makita nato sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Nagkanayon, by this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives to the brethren. Higalag pinangga ko mga kaigsonan, bisan kinsa, pwedeng mutawag siyang kaugalingon nga Christian. Pwede siyang mupamatuod nga siya Christian, pero unsa may ilhanan nga siya Kristohanon sa iyang kinabuhi. Ang ilhanan matud pa sa tuang memory text, nga kinanglan aduna siya gugma. Mailahan siya tungod kay aduna siya gugma, o ang iyahang gugma, anda mo tahan siyang kinabuhi alang sa iyang kahigalaan. So, mga pinangga ko mga kaigsunan, ato makitaan nga ang Kristohanong kinabuhi mao'y pagkinabuhi sa mga maayong doktrina nga naa sa balaang kasulatan. Ang tibuok balaang kasulatan mga kaigsunan, nagatudlo kanato og unsay angay natong pagabuhaton, unsay maayo natong mga linihukan, sininaan, binuhatan, relasyon sa silingan, mao kana ang ilhanan o pagpakita sa matuod nga Kristohanon kay kanang tanan nga mga binuhatan nagalangkob sa gitawag og gugma. Higalag pinangga kong mga kaigsunan, akong gusto ipabalog kaninyo nga ang pagtuo kinahanglan mo resultag mga binuhatan. Kay ang pagtuo nga walay binuhatan patay. Klaruhon ako mga kaigsunan. Tinuod nga kita naluwas dili pinaagi sa binuhatan. Naluwas ta pinaagi sa pagtuo. Pero sa diha nga naluwas na ta mga kaigsunan, dili na pagtuo lang ang pangitaon sa Ginoo kanimo ug kanako. Ang iyang pangitaon dili kay pagtuo lang usbon ko, apil na ang binuhatan. Kaluwasan gikan sa pagkamakasasala, paingon sa pagkamatarong, what we only need, please take note, is only faith, pagtuo. Pero human atang nituo mga kaigsunan, o kita nag-alagad na diha sa pagkamatarong nga kinabuhi, gusto na pod pangitaon sa Dios ang atong binuhatan. Mauna nga ang pagtuo ug ang binuhatan magakakuyog gayod, sumala pa ni Santiago. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, ang Kristohanon naluwas siya o human siya naluwas mga kaigsunan, wala magpasabot nga wa siya'y partisipasyon sa maong ebidensya nga siya naluwas na. He must have to manifest nga siya usa nagkalinuwas. Ang taong naluwas na mga kaigsunan, siya ahente sa Dios alang sa maayong binuhatan, alang sa uban nga nanginahanglan niini. You are called to serve others. You are saved by God in order to serve others. Mao na ang pinakadakong tuyo nganong giluwas ikaw sa atong Dios. Kinahanglan ang ato ang mga pagpanerbisyo, lakit na sa itong mga kinaiya, mga binuhatan, mulangkob kini sa pagkalangitnon mga kaigsunan, o kining mga langitnon nga mga binuhatan mga kaigsunan. While we are here on earth, it is a manifestation that we are preparing for that fullness of that life someday to be with Christ in eternity. So, now karon, we cannot deny the fact, when we go back to the book of Genesis, during the creation, panahon sa paglalang, everything was created by God and He saw it very, very good.
Doon na sa interrelationship mga kaigsunan for a purpose. Doon na mga katuyuan nganong gibuhat kining langgam, nganong gibuhat kining amigas, nganong gibuhat kining kabulakan. Doon na sila ecological participation sa usag-usa mga kaigsunan. Sama sa tao, ang tao gilalang mga kaigsunan kay gusto sa Dios nga ang tao adunay dakong participation sa ekonomiya, sa ekolohiya, sa environment ug labaw sa tanan sa iyahang maglalalang nga mao ang Dios. Atong tun-an pag-ayo kaigsunan, atong pamalandungon pag-ayo nga usahay mawala ta sa pulong gitawag og stewardship. Actually, kung ikaw usa ka linuwas, walay laing purpose ang Ginoo kanimo. Right after the creation, man was put into the Garden of Eden as a caretaker. Usa ka piniyalan, sinaligan. Human po ang tao nga nahulog sa sala, mga kaigsunan, gi-restore kini sa Dios aron mabalik siya sa original nga katuyuan sa tao nganong gilalang siya sa Dios. Ug karon mga kaigsunan, ang Seventh-day Adventist Church, labi na gyud sa iyang encyclopedia, naga-define mga kaigsunan that stewardship as the responsibility of God's people for and use of everything entrusted to them by God, life, physical being, time, talents, and abilities, material positions, opportunities, to be of service to others, and their knowledge of truth. Kung sa daw mga kaigsunan, it's very clear nga kinalan bisag unsa itong nabatnan, tanan nga mga aspetos itong kinabuhi, gikan sa physical aspect, sa mga material, sa uban pa tanan mga panahon, abilidad, talento, ug uban pa nga mga kapasidad nga mahimo nato gitugyan kana sa Ginoo kanimo ug kanako aron atong magamit sa pagpanerbisyo sa uban. Lakit na ang kaalam sa kamatuoran atong mapahat ngadto sa uban kaigsunan. Higalag pinangga ko mga kaigsunan. Sa panahon ni Moses, gipahinumdum gyud pag-ayo sa tanan nga mga katawhan sa Israel. Sa Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 11 hangtod sa 17, kamo nalay basa da sa inyo ha matag puloy-anan nga mga balaang kasulatan. Gipasabot pag-ayo nga kinahanglan dili kalimtan ang pulong sa Dios. Dili kalimtan ang balaod sa Dios. Dili kalimtan ang mga tulumanon nga iya sa Dios mga kaigsunan. Doon na dito'y mga pamatasan nga gipanghisgutan, relation sa ngadto sa silingan, relasyon ngadto sa mga hayop sa silingan, o maayong relasyon ngadto sa community. Nari na gibatbat tanan mga kaigsunan. Sa ato pa, gusto sa Dios nga ang iyang mga anak, nga iyang gilalang, ang iyang mga anak, nga iyang tinubos, kinahanglan balanse ang kinaiya ni ini. Kung panalanginan ang imuhang mga baka, ayaw kalimti ang Dios. Kung panalanginan imuhang bulawan og salapi, ayaw kalimti ang Dios nga maoy nagahatag niyana. Mao kana ang buot ipasabot mga kaigsunan. Si Salmista David, aprobado kana nga pagtulunan ni Salmista David. Kay matod pa niya sa Salmo 24 versikulo 1, nagkanayon atong basahon mga kaigsunan. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. So imong masabtan nga ang pagkapuno sa tibuok yuta iya sa Dios. Watay ato mga kaigsunan. Apil pa kitang mga namuyo nining kalibutana iya sa Dios. So wala tay ato mga higalag kaigsunan. Sa to pa, we are all the stewards of God alang ining kalibutana. So ato mapamalandong mga kaigsunan nga ang balaang kasulatan nagatudlo gayud sa fundamental or sa pundasyon mga kaigalaan sa katuyuan alang sa tanang mga linuwa sa Dios. Alang sa tanang mga linalang sa Dios. Sa unsay katuyuan, you were created by God for what purpose? You were saved by God for what purpose? Being the steward
in order to glorify Him aron sa paghimaya kaniya. Pero kani nga plano mga kaigsunan giguba kini. Giguba ni sa kaaway mga kaigsunan sa diha nga ang sala mipasok sa kalibutan. Sa tinud-anay lang ang maong kaluwasan, ang plano sa kaluwasan mao ra gyud makapabalik kanato ngadto sa maong partisipasyon bilang good steward, bilang mga maayong piniyalan. Piniyalan sa mga linalang sa Dios. Piniyalan sa mga katawhan nga nanginahanglan. Piniyalan sa mga kabtangan nga atong nabatnan. Piniyalan sa maing panglawas nga ato ang nahuptan. Piniyalan sa panahon nga atong gikinabuhian. Higalag pinangga ko mga kaigsunan. In other words, ang mga linuwas, ang mga Kristohanon, magkinabuhi sila mga kasaligan, isip, mga piniyalan. Maghisgot gani ta og stewardship mga kaigsunan. Dili gyud malikayan nga ang atong pagpanglantaw mupunta gyud ngadto sa salapi. Kaya ang salapi maoy gipiyal sa Dios nga hika nato. Labi na gyud sa atong kapanahunan karon, ang bahandi maoy gipiyal sa Dios kanimo ug kanako. Ang maing panglawas nga bahandi manusab, ang kinaiya bahandi manusab, ang panahon bahandi manusab. Pero maghisguta mga kaigsunan sa bahandi nga salapi nga atong paghisgutan. Ang balaang kasulatan naghisgot mahitungod sa ikapulo. Sa Nehemias Kapitulo 10, versikulo 38 ug 39 nagkanayon. And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites. When the Levites takes tithes, and the Levites shall bring up the tithe to the of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house for the children of Israel and the children. So imo makita din karon nga kita nga mga alagad sa Ginoo, we need to return the tithes. Bisan pagani ang mga Levites, mag-tithe sila sa ilahang nadawat nga maoy ilahang salary or share nga mao ang tithe sa congregation of Israel. Ang uban mga kaigsunan dili nila madawat ang pagtulunan sa ikapulo. Kay ilahang pananaw sa ikapulo paninapi sa iglesia. Kung mingon tag paninapi nga sistema sa iglesia, God designed for that. Ang Dios may nagdisenyo ni ana mga kaigsunan. It is not swindling on the part of the management of the church. That is biblical. Gitawag ka na siya, tithe is only a mere pittance. Pittance mga kaigsunan, usa man nato na pagbisaya. Mura lang na siyang sukli nga gamay mga kaigsunan. Mura lang na siyang sinsiyo, centavos. Ambot kung saan nga sidultihang bisaya, mura lang na siyang kusing. Usa man ang kusing, gibali ang 5 mga kaigsunan. Gamay ra gyud na kayo ang gitawag og ikapulo. Pero nganong dili matuman sa mga tao? Dili matuman sa kaigsunan. Kabalo ka when to think about the plan of salvation on how great is the love of God toward mankind. When to think about how God has fed His people, not only 5,000 people, but billions of people around the world. Dili lang kay pipila lang iyang gipakaon ang tanan tibuok kalibutan. Kung magunahuna ta mga kaigsunan sa planos kaluwasan nga si Kristo nagpakatao, si Kristo nagpakamatay, si Kristo nagantos hangtod gilansang sa krus ug namatay, nabanhaw si katulog kaadlaw. What a great job for salvation that God has done to us. Iabugtong anak mismo, iyang pinalangga iyang gipadala alang sa pagluwas kanimo ug kanako. Hilabihan kadako ang nahimo sa Dios kanato mga kaigsunan. Try to think about the plan of God that someday He will come again. Ug ang kadtong mga linuwas nga midawat sa iyahang grasya pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo sa krus. Kadtong nga grasya by faith ginadawat, mapasaylo lang mga sala og mamatarong. Please try to think about nga kining mga tawhana maluwas sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus
kitang tanan makapanunod sa gingharian sa mga langit. Try to think about the mansions of God that He has prepared for you and me. Try to think about dwelling with Christ for eternity. Mga kaigsunan, dako kayo gyud kayo ang giandam sa Ginoo alang kanatong tanan. Unsa pa may gusto ninyong buhaton ni Kristo alang kanimo ug kanako. Ang alawiton nagkanayon sa Heritage Singers, what more could He do? Unsa pa may kinahanglan niyang pagabuhaton aron ikaw ako maluwas? Brethren, ang gipangayo sa Dios nga ikapulo gamay ra gyud na kaayo mga kaigsunan. It's only a mere pittance. Sinsilyo lang na ang iyang gipangayo kaigsunan. Gusto lang mahibalo ang Dios on how willing are you in your part to become a partner of God. Man na lang doon na ebidensya mga kaigsunan nga ikaw ang Ginoo partner. Abi nimo mura nagkanang nag-arkila kag balay sa imuhang uyuan. Hilabihan kag gwapo nga balay. Nga sa imong tan-aw arkilahan mga kaigsunan sa sakto nga presyo dapat tag 10,000 ang bulan nga arkila kay pagkagwapo nga puloy-anan. Pero bingon din mong uyuan nga sige na lang. Kay pag umangkon tamang ka, palangga man ta ka, arkilahila nag 200 pesos ang bulan. Ikaw po nga pag umangkon, magkaingon ka pagkadato sa kong uyuan. Wag yun sa manginhanglag sa lapi. Pwede rag arkilahan, pwede rag dili. Kay ka ng 200 usaon man na niya. Nga kagamay rag yun niya na. So ang gihimo sa yahang sa maong pagumangkon, wag yun mo bayad, balig 5 na katuig, way bayad-bayad mga kaigsunan. Iya pong gipanidan ang iyahang uyuan, wa man pud gutuma. Wala man mapasmo kay wa sa kabayad og 200 ang bulan. Pero mga kaigsunan, napansin gyud niya nga sa gidugayon sa mga katuigang nga wa gyud siya maghatag og arkila sa maong balay. Ang iyang uyuan wa ra gyud maunsa kay dato man kayo, pero ang iyahang kauwaw mga kaigsunan nagkadako sa iyahang pagbati. Ang ilang relasyon nag-anam og kalayo mga kaigsunan. Gamay ra kay hinungdan 200 ang bulan lang ang hinungdan. Nag-anam kalayo ang ilahang relasyon. 10% out of your income mga kaigsunan. Ang Dios wa manginahanglan sa lapi aron mabuhi. Ang Dios wa manginahanglan og kwarta aron siya makakaon. But He is only asking from you an evidence that you must show that you are loyal to Him being a good steward. Di ba? Abi ninyo mga kaigsunan, si Ellen White, dunay na-record din nga matod pa niya about tithing system. Si Ellen White, mga kaigsunan, naghatag siya usa ka opinion under the inspired or using her inspired pen. Matod pa niya na nakasulat kini sa Testimonies for the Church, Volume 4, pahina 119 o 120. Matod pa ni Sister White. I speak of the tithing system, yet how meager it looks to my mind, how small the estimate, how vain the endeavor to measure with mathematical rules. Time, money, and love against a love and a sacrifice that is measureless and incomputable. Tithes for Christ, oh meager pittance, shameful recompense for that which cost is much, so much from the cross of Calvary. Christ calls for an unconditional surrender. Mga pinangga ko mga kaigsunan, gingon lang ni Sister White, gusto lang ipasabot nga ang tithing system o ang sistema sa pag-ikapulo gamay ra gyud na kayo. I-compare na nimo sa mga nahimo ni Kristo kanimo. Ang pag-uli o pagkamatinumanon sa ikapulo magsugod sa imuhang total surrender. Sa imuhang pag-recognize kang Jesus Christ nga mao ang imuhang Lord, Creator, and Redeemer. Another thing, isip Kristohanong kinabuhi mga kaigsunan, is our responsibility to our neighbors. Responsibility to our fellow brethren. Responsibility to one otherselves. Igalag pinangga ko mga kaigsunan, sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 39. Doon ay linya din nga gusto na kong i-underline.
Nga matod pa nagkanayon atong basahon. Thou shalt love thy neighbor as thyself. What does it mean? Imong higugmao na imong kaugali ay imong silingan sama sa imong kaugalingon. Usana sa mga maayong kinabuhi isip Kristohanong kinabuhi. Makamao ka mo higugma sa imong silingan. Sa imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. And what does it mean? Ang uban mo ingon nga, was Christ teaching us to become self-centered individual? I cannot love myself if I don't put myself to be at the center. No, it does not mean like that, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Love of self, in the Christian sense, is not selfishness. I would like to tell you that. It isn't putting yourself first before everyone and anything else. On the contrary, love for self means that realizing your own worth before God, you seek to live the best possible life, knowing that the results of such a life will be a benefit not just to yourself, which is fine, but also and even more important to those with whom you come in contact. Okay? Usbon ako, mga kaigsunan. Ang paghigugma sa kaugalingon, wala magpasabot nga magpasintro ka, magpataas ka. Ang paghigugma sa kaugalingon, pagsigugma silingan, sama sa imong kaugalingon, try to think of your worth. Try to think of your self-worth, I mean. Of your value in Christ. Unsa may imong bili sa imong kinabuhi, diha kang Kristo. Unsa may imong kantidad, mga kaigsunan, nga gipakamatyan man ka ni Kristo. Your price, your worth is equivalent to the life of the innocent Jesus Christ nga nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus. Your worth is equivalent to the blood that was shed by Christ on the cross. That is your worth. Kaya kung wala pa kay bili, Christ would never come and offer himself to the cross. So mga pinangga ko, mga kaigsunan, atong bantayan nga si Kristo, nahigugma siya kanimo. Nahigugma siya kanimo, mga kaigsunan. And you should also to love yourself. Kung mahigugma ka sa imong kaugalingon, sa value, sa kantidad sa imong kaugalingon, kay ikaw gipakamatyan ni Kristo sa cross, ingon anaapod paghigugma ang imong silingan. Buot ipasabot, ayaw buhata ngadto sa imong silingan ang butang nga dili nimo gustong buhaton sa imong kaugalingon. Tagang tamong example, ha? Natay daghang mga kaigsunan nga mga Kristohanon. Pero ug unsay ilang mga bahaw mo ipanghatag sa silingan, kay ang katarungan di daw mga og bahaw iyang mga anak. Ug unsay ilahang mga kanabitawng naimantay program sa simbahan kanang mga Dorcas bitaw. Hala, ang inyuhang mga hinubuan dadadere ay pastilan ang gipangdala katong ta mga buslot ng purol, mga kaigsunan. Ang di na gyud magamit sa balay may gipangdala pagkaluoy na lang pod. Kabalo ba kung say tuyo kay ipanghatag sa silingan. Ikaw gani mismo din na magkikaganahan mo sulob adto nga medyas kay indig sulob mang lusot ang tudlo. Nya mo pa imong gidala dito sa simbahan kay imong ipanghatag sa silingan. Please think it over, my dear brethren. Kung ikaw mismo di naganahan sa maong pantalon, tungod sa kabarot sa maong pantalon, ayaw na lang nag-ihatag sa mga silingan, kaya ikaw mismo wa naganahi. Love your neighbor as thyself. Kung unsa imong ampay nga sinina isulob, ihatag sa imong silingan. Mga kaigsunan, ingon ana ang buot ipasabot sa paghigugma sa silingan sama sa imong kaugalingon. Manghatag kag pagkaon sa imong silingan, ug unsa imong paborito nga pagkaon, mo ihatag sa imong silingan, mga kaigsunan. Nakuha ninyo ang punto? Love yourself is loving your neighbor as yourself. Karon ato ta sa lain na pod nga anggulo sa Christian life. It is about Christian marriage. Kung maghisgot tag kami niyoon, mga kaigsunan, lain-lain o panglantaw ang mga tao may tungod sa kami niyoon. Labi na ang kultura mo apekto. Labi na ang nasyonalidad mo apekto.
ang sosyedad mo apekto. Uban pa ang relihiyon, ang norms mo apekto mga kaigsunan. When we are going to define what marriage is, cultures and everything will affect to the definition. But I would like to tell you, the Bible is giving us only one meaning, not a flexible meaning of marriage. And it's very clear. Klaro kayo mga kaigsunan. Sumala pa sa Genesis Kapitulo 2, 21 hanggang 25, taas-taas ni mga kaigsunan nga pagkasulti. Pero atong basahon, nagka na yun. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. And he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman. And he brought her to the man, and Adam said, This is now my bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall come one flesh. And they were both naked, and the man and his wife, and they were not ashamed. So ato masabtan mga kaigsoon, that is the only concept of marriage according to the Bible. Number one, God designed marriage. Okay? Dili tao ang nag-imbento og kaminyoon. It is God. Number two, ang babay, ang asawa, gikuha, gikan sa usas mga gusok sa lalaki. Ang panultihon, wala gikan sa ulo para dili muhawd. Wala gibutang sa gikuha, gikaskiting para dili daog-daogon. Gikan sa dughan para ang babay, panggaon, higugmaon, proteksyonan sa lalaki. Kung nasabtan palang unta kini nga kahulugan mga kaigsunan, wala na untay mga kapunungan karon nga mga isog kayong magkig-away kung dunay babaeng daog-daogon sa mga lalaki. Kung nasabtan palang unta kini karon mga kaigsunan, wala untay departamento sa gobyerno nga gitawag og DSWD nga usa sa dakong ahensya sa gobyerno nga maoy manggukod sa mga lalaki nga nag-abuso sa mga babae. Kung nasabtan palang unta kini mga kaigsunan, wala untay mga babae nga mga gitawag og mga battered wife. Doon na untay equality nga masabtan diha sa puloy-anan. Pero kabalo mo mga kaigsunan, dili kay mga lalaki lay wa kasabot ani nga punto. Hastang mga babae usahay dili makasabot. Sa atong sitwasyon karon, usahay mabali na. Ang mga lalaki na may mga way mga buot, ang mga babae na may mga hawd sa puloy-anan. Kaya ang babae walay income, ang lalaki may dunay income. Wa pagani income ang babae isog ng daan, how much more maka-income na. Di ba? Pero tinakahawd wa pagani income, labaw nagmaka-income na. Atong napansin mga kaigsunan, both genders wala makasabot ni ini nga punto. But if ever masabta lang unta either husband or wife, that the role of the husband is to protect, to cherish, to treasure, to love the wife. O masabtan palang unta po sa babae, ang iyahang role is to serve and to be protected and to comfort and to submit herself to the husband. Kining mga butang mga kaigsunan, ideal marriage will always happen in the home. Matud pa ni Sister White, happiness in marriage does not come by perchance, but it is depending upon how both husband and wife shall strive together in order to achieve joy and happiness. Atong Bisayaon, ingon Sister White nga ang kalipay sa kaminyoon, wala magdepende
nga gitawag og kanang swerte-swerte lang. Ang uban magod moingon nga, minyo na kayo, successful kayo, jackpata ni mo, no? Swertihan ni mo, amo di malas. Dili na mao mga kaigsunan. Ang kalipay sa kaminyoon, dili sulagma lamang. Apan, depende ka na sa banaw gasawa. Yun giunsa nilang duha pagpaningkamot nga silang duha makakabot sa kalinaw o kalipay sa puloy-anan. Ang uban man kong asawa, mingon dahil ka may bana diya, kay paningkamot diya, nga malipay nga itong puloy-anan. Mingon pong bana, hey kay asawa, ikaw may magbuot. Dili na mao mga kaigsunan. Both should strive together in order to achieve joy and happiness in marriage. Busa atong makitaan ug atong mapamalandong nga ang relasyon sa kaminyoon mga kaigsunan bisan sa sulod sa iglesia di usahay dili masabtan. Yes, the couple may claim that marriage is a designed or instituted by God, pero ang problema, human makasal, they will go to the legal human powers. Aron magkigbulag, ilang bulagon ang nahiusa sa Dios. Pagkadakong problema mga kaigsunan. Ang balang kasulatan nagsulti nga ang nahiusa sa Dios sa tao dili pagabulagon. Unsay nahitabo sa tong panahon karon? Doon na mga binayran nga mga pamaagi aron lang magkabulag nga legal ang panagtiayon. Nawala ang essential truth of the Bible about marriage. Igalag kaigsunan pamalandungon ta kini. Kitang mga Kristohanon moapil ba tan ini? Moapil ba tagsaom sa walay klaro nga kahugaw sa kaminyoon sumala sa nasabtan sa kalibutan? As a Christian, we need to uphold the meaning of marriage according to the Bible. Nganong gi-emphasize ang kaminyon? You read Ephesians chapter 5 verse 28. Nga ang relasyon sa banaw gasawa mga kaigsunan kinahanglan maopoy pattern sa relasyon sa ni Kristo ug sa iyang iglesia nga maong iyahang asawa. Sa ato paron masabtan nato og unsa ang relasyon sa Dios ug sa mga tao mga kaigsunan. Ang Dios nag-institute og kaminyoon. That's why the devil is not happy about marriage. The devil is trying so much effort to destroy marriage. Kaya di siya gusto nga masabtan ang dapat nga relasyon tali ni Kristo og sa mga tao. Ang relationship sa banag asawa mga kaigsunan kinahanglan nothing in between. Nothing in between. Because love is a happiness of two, but a quarrel of three. Nothing in between. The same with our supposed to be a relationship that we need to establish together with Jesus Christ. Kinahanglan relasyon nga nothing in between. No idolatry. No idol worshiping nga mahitabo mga kaigsunan. Only love Jesus Christ. No other else. Busa mga kaigsunan na ito masabtan nga ang purpose sa kaminyoon tahom kayo apan giguba ni Satanas. That's why in our time today it's very rampant. Adultery, fornication, pornography, grabe nga nagkalat sa atong panahon karon. That is the design of the devil in order to destroy marriage. But we as Christians, we need to exert what we call redemptive efforts. Aron makabot nato ang highest goal of Jesus Christ on about marriage. So ato makitaan mga kaigsunan nga another aspect sa Kristohanong pagkinabuhi is what we call Christian behavior. Sa may itong mga attitude mga kaigsunan, sa itong mga pamatasan bilang Kristohanon. Ingo Sister White, even the way you walk, the people should know whether you're a Christian or not. Sa itong nilakwan itong bayhana ito, nga mura magdi Christian? Sa itong nilakwan itong lakiha ito, even the way you walk, your lifestyle, your diet, your dress,
your talks. Mailhan kag Christian ba ka or dili? Now, let's talk about behavior of a Christian between employer and employee relationship. In James chapter 5, verses 4 up to 6, it's talking about a relationship between the mamumuo, the laborer, the workers, and the employers. Nakita ni mo rin na ang relationship. Doon ay labor conflict sa duruha as one of the signs that we are now in the last days, nearing to the coming of Jesus Christ. But we as Christians, we need to become different. We need to be distinguished well that we are good workers. We are representing Christ. Kumusta nga itong mga trabahante nga naminaw bilang Kristohanon? Do you serve well according to the assignment, according to the job description that you ought to do according to the company? Or nagtinapulan? Si Sister White, mga kaigsonan, matod pa niya, it's a greater sin. Ha? Dako ka ng sala sa mga ginikanan, matod pa niya. Kung ang ilang mga kabataan, dili nila tudluan sa pagkakugihan. Mga ginikanan nga naminaw karon, gusto mo yung mga anak maayo og behavior sa ilang panrabaho. Right now, mga gagmay pa sila, tudluin na sila panrabaho daan sa inyong pulianan. And it will be a greater sin. Again, usbon ako, if you don't train your children. That's what according to Ellen White. Now, let's go to the civic duties. Unsa may atuang katungdanan bilang Kristohanon ngadto sa civil, mga kaigsunan. Usahay baya, kita magapil-apil sa mga kalihukan sa civil. Manawagan ang barangay captain og pahina, di ta mapil. Ang mapil ang manakap nga kanang barangay, kanang pahina ang imong giimbitar para manas pista sa kapilya niya, di man may katoliko. So di mapila na. Mga igsoon, we have to participate as a good Christian. As a good Christian. Paingon kag simbahan, yagi kag humayan, akanang dryer sa humay, sa imong silingan, may pagbundak sa ulan, nagpakitabang ang silingan o hipos sa iyahang sinako nga nabaging na, nasaking na, pagkarga na lang paingon dito, na ay mga duha, tulong na lang nahabilin. The question is, will you help? Nakabarong ka padugag simbahan. Una-una na ninyo. You should, as a good Christian. Kay ang Kristohanon, mga kaigsunan, iyag yung ipakita kanunay ang gugma ni Kristo. God first in all things. Then evaluate all actions and responsibilities from this perspective. Grabe ninyo, ang rason sa mga Kristohanon, mga kaigsunan, niini nga rason, ang mga Kristohanon mahimo silang good example. Mahayong ehemplo. Good example to oppose discrimination in any form. Good example, even if it is officially sanctioned. At the same time, they can show good example, exemplary to loyalty to God. Ilang ikapakita nga doon na sila'y maayong pagkamatinud-anon ngadto sa tuang Dios. Mga pinangga ko, mga kaigsonan, let me ask you a question. How active you are, how honest you are in your duty toward the civil society. Do you pay taxes? Yes. Na ba kay income tax return? No. Na ba kay sidula? Kana sidula, mga igsoon mo ni pinakagamay nga buhis. Ambot sa ilaing pagka tax clearance. Am I right? Barangay tax clearance, something like that. Are you paying that? Return unto Caesar the thing that belongs to Caesar, and return unto God the thing that belongs to God.
may tungod sa mga balaod, mga kaigsunan. Being a good Christian, mga kaigsunan, do you follow rules and regulations in the civil society? Simple lang kaayo. Traffic rules. Ask yourself, ikaw nga driver nga nagpaminaw karon. Do you follow that? Jaywalking law. Musubay bakas pedestrian. Simple. Sa Davao, bawal manglabay og mga basura. Sige ka og manilabay sa dalan, bawal na. Do you follow that rule? Being a good Christian. Muna yung mga pangutana nga dapat tubagon because as a Christian, we are not allowed to become autonomous to create chaos in the society. To create disorder attitude in the society. Sabi ninyo mga kaigsunan, at another aspect, being a good Christian, we have also what we call the social responsibility. The social responsibility, it is the Christian can exercise his calling to seek the kingdom of God if motivated by the love of neighbor. He carries on his work in the moral communities of family and economic, national and political life only by engaging in civic work for the sake of the common good, by faithfulness in one's social calling. Is it possible to be true to the example of Christ? Brethren, malandungan rin ninyo na pagayo. We have a social responsibility. Doon natin katungdanan sa sosyedad. Doon natin katungdanan sa itong mga silingan. Doon natin katungdanan sa atong isikataw. Mauni ang mga komentaryo ni H. Richard Niebuhr sa iyang sinulatan, Christ and Culture. Page 97. Padayon ta mga kaigsunan. Ug atong mainumduman, kung atong basahon, ug unsa ang pagpahinumdum sa atong iglesia, alang ining tanan. Ato makitaan mga kaigsunan ang mga punto nga gina-share. Let's go to the one of the writings of Ellen White. Nagkanayon. If one has health and strength, that is his capital, and he must make a right use of it. If he spends hours in idleness and needless visiting and talking, he is slothful in business, which God's word forbids. Such have a work to do to provide for their own families, and then lay by them in store for charitable purposes, as God has prospered them. We are not placed in this world merely to care for ourselves, but we are required to aid in the great work of salvation, thus imitating the self-denying, self-sacrificing, useful life of Christ. Usbon ko, Ellen White, Testimonies for the Church, volume 1, page 325. Matod pa ni Sister White, kung doon na lang tay may panglawas o kusog, maunay ato ang dakong kapital, mga igsoon. Kinahanglan atong gamiton sa sakto nga pagkagamit. Gastuhon ang oras sa saktong pagkagasto, dili sa pagkawalay trabaho. Dili pinaagi sa pagsigig pamisita, pangchismis, pangcheka. Kana siya tinapulan nga negosyo kana nga buluhaton, matud pa ni Sister White. Nga rin ang Dios nagabawal kanimo sa pagbuhat niya na. Kana nga buluhaton, kinahanglan pagabuhaton na nimo aron unta pag-provide og mga panginahanglan, pag-supply sa panginahanglan sa imong puloy-anan, sa imong panimalay. Unya, magtigom pug ka alang sa mga kaluoy nga katuyuan. But pasabot, sa inyong income, sa akong income, sa atong puloy-anan nga income, kanunay kitang magahin o para sa mga panabang, charity, no? Welfare fund sa ato ang puloy-anan. Dili kay tithes lang, dili kay offering lang, kinahanglan magahin po tag charity fund. Kung buhaton na nimo, Ellen G. White said, God has prospered them. Ginapalambo sila.
Unya, we are not placed in this world. Wala tagibutang ning kalibutana para lang sa pag-atiman sa atong kaugalingon. Dapat mananaw-tanaw pud unta ta ng mga naas palibot kinsa pagyoy nang hinahanglan mga kaigsunan. That is a great work of salvation. We need to support the great work of salvation according to her. Og kini mahimo nato pinagi sa pagpugong sa atong kaugalingon. Imbis mangaon po tag mga mahalong restaurant, maglaway na lang ta sa balay para makadaginot unya atong matabang sa buluhaton sa atong Ginoo. Mao kanay gitawag og self-denial, self-sacrificing, and that kind of a life, that is a Christian life, and that is useful life for Christ. Mao na ang kinabuhi nga makaayo maggamit alang sa buluhaton ni Ginoong Hesus. Salamat kaayo sa mga pulong pinagi sa leksyon nga gisaysay sa atong speaker. Ako nagatuo nga kadto makahatag kanato og kalig-on sa pagtuog pag-alagad hantod sa pagbalik sa ato ang manunobos. Sa ato ang pagtapos, ang Chrysolite Singers maghahatag na pud og sa ilang pinasahi nga awit og kini pagampuan sa atong speaker nga si Pastor Israel Villaver. Sa gihapon ang iyong presider, si Sister Raquel Villaver. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
Amahan namo nga na ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoong Dios nining takna. Ikaw nagauban kanamo sa imong balang espiritu ug kami nakasabot sa imong pulong. Unta amo magkinabuhian ang tanan. Kaya ikaw magapahinumdum kanamo nini matag adlaw. O magahimo kanamong tako sa kinabuhing Kristohanon. Kada adlaw hangtod sa imong pagbalik. Ayaw kalimti usab ang mga nagmasakiton nga nagalantaw karon nagapaminaw. Ayuhain taon sila. Ang mga kaigsunan kay galaan nga nagasud-on ni nga programa ug nagapaminaw ni nga programa pindisyon ni sila. Ang mga nagasuporta labaw tanan ayaw kalimti o Dios. Ug ang tanan nga mga kanakan nimo sa tibok naong sa yuta nga nagapahulay o nagatiner sa pagkabalaan sa adlaw ang ipapulay panalangin ni usab. Ang tibuok staff sa LCMBN panalangin ni o kining tanan na mogitugyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.